Signs na toxic ang workplace mo. Kung ang promotions, perks at opportunities sa company ay nakabase sa connection at hindi sa performance, may mali na agad sa sistema. Loyalty at skills, hindi yan sukatan. Kanya-kanyang kaibigan lang ang bida. Real talk, maraming empleyado ang magaling, masipag at consistent sa trabaho, pero kapag wala kang connection, kahit mataas ang output mo, stuck ka pa din. Samantalang yung medyo tamad pero close sa boss, mabilis ang career growth. Tama? Tama! Fact-based muna tayo. Sa HR at performance management, meritocracy ang ideal, clear KPIs, objective evaluation, at fair rewards. Pero kapag favoritism ang ginagamit, promotions ay hindi nakabase sa resulta. Assignments ay nakabase sa preference, at ang recognition ay selective. Real talk lang ha, kapag ganito ang kultura, natututo ang empleyado na maglaro sa politics kesa sa mag-focus sa trabaho at unti-unting nagiging demotivating ang environment. Ang masakit pa, ang sipag mo mataas pero wala kang connection. So bilang empleyado, parang hindi mo na nakikita ang effort mo. Na-stuck ka na. Hindi dahil sa hindi ka karapat-dapat, kundi dahil sa sistema na papabor lang sa ilang tao. Kahit na magaling ka, huwag mong i-ignore ang mga red flags sa culture. Network wisely, pero huwag mong i-sacrifice ang integrity mo. Documentation at measurable results ang pinakamalakas na protection mo. Sa HR point of view, favoritism damages moral, retention, tiwala sa sistema, at overall performance. Kapag favoritism ang rule ng promotion, talent alone is not enough. Hindi sukatan ng dedication ang pagiging close sa boss. At hindi dapat ganun. Output mo lang ang nagdedetermine ng value mo sa team. Kaya tandaan mo, sipag mo plus results mo plus professionalism is equals to tangible career growth. Kung patuloy kang na-stuck sa system na pabor sa connections, baka oras na para i-evaluate mo kung saan ka talaga makakakita ng fair na growth.